Nako, matitindi nangyari sa round number 2 ng ongoing na Grand Chess Tour Singfield Cup. Matindi po, 2 games ang napili natin dito. Laro ni Wesley So kontra kay Jordan Van Forest at yung pangalawa naman, bakbakan nila World Championship Challenger Sindarov versus ang mainit na taga-India, Pragnananda. Ang marami ng pinag-championan ngayong taon na to kaya nasabi kong mainit at may momentum. Pero bago natin pasadahan ang best 2 games na ito, iwanan ko muna kayo ng puzzle mga kamatya sa tid sa atin ng Internet Chess Club application. Eto, it's why to play. Ano kaya sa palagay nyo ang matinding bitaw ng puti dito na sa ayaw at sa gusto ng black ay mapaparesign? Yan, paki-analyze nyo po, paki-solve nyo at kung okay lang sa inyo yung inyong solution, pakilapag nyo na lang sa comment section below, no? Suportan nyo na rin po sa channel na ito. Okay, sa mga wala pa pong Internet Chess Club application, downloadable lang sa Play Store at App Store ha. Free lang ang paggawa ng account dito, magagamit nyo na ang application pang training. Okay, white dito si Wesley. Ang ginawa, nag D4. D5 si Van Forest. C4, C6, slab defense. Parang ngayon ko lang uli nakita ito, mga kamatyas. Ano? Patagal na nating di nakita to. Slab defense, ayun, nag-E3 si Wesley. Ibig sabihin, ayaw niyang pasukin yung main line na kapag nag-knight C3, yung kinakain yung pawn C4. Itong E3, panghanda kagad yan na kung kakainin ng slab defense yung pawn C4, medyo pangit na kasi makakatempo ng development ang bishop. May suporta na kagad. Pero tuloy pa rin sa proper formation ng slab. Bishop F5, dyan talaga pumupunta yan, no? Bago pakawalan ng E6 at bago pakawalan ng bishop, nilalabas muna ang light square. Knight C3, A6, ayan, ang tinatawag na Chebenenko variation naman ng slab. Yung nag-A6 tapos mag-B5. Medyo nagtataka lang ako, kinumbined ni Van Forest yung main line na naka-Chebenenko. Usually po kasi, pag nagche-Chebenenko, yung bishop nasa C8 pa. Yan, naikukumpara ko lang, no, naiko-combine ko lang. Pinaghalo eh. Nag-Queen B3, inatake ni Wesley ang Pawn B7. At natural naman po, pag nare-release ang development ng light square bishop, naiiwan yung B7 na pwedeng targetin. At theoretical naman talaga yung Queen B3 pagka ganyan. Tapos, B5. Yan oh, nakakombine na Chebenenko tsaka mainline. B5, at nag-C5 lang si Wesley. Ayan, ginagawa ko rin po itong C5 na ang plano, gusto ko mag-A4. Ayan, para ma-destroy ko yung B5. Nag-A5, ayan. Para mabigyan ko po kayo ng background mga kamatya. Sa limbawa, no, konting background lang po ha, pasensya na po. Pag nag-E6 kasi mag-A4 dito ang white. Siyempre, hindi kakainin yan. Mawawasak ang pawn structure, no? Pag nag-knight BD7, magku-queen A3. Ang ginagawa ko dito queen A3 tapos gaganon ako, kakainin ko yung pawn sa B5 at mado-dominate ko yung A file. Na dito, sa madalas sa pagkakataon, bigyan ko lang kayo ng konting background na kasi aral ko 'to, linya ko 'to eh. Kinakain ko yan, kain-kain tapos magbi-B4 na tipong kontrolado na ng puti yung A file, naagaw na. Yan. Oo, nagkataon tinira ni Wesley ngayon, kaya ginawa ni Van Forest, nag-A5 naman siya. Para kung mag-A4 dito, magbi-B4 lang. Grabe 'no, prepared talaga sila 'no, nababasa nila yung mga paparating ano, A5 oh. At nag-knight E5 si Wesley, ito ang bago sa akin, medyo may karga ito, tingnan niyo ganda ng knight E5. Nag-G6, ang gusto ni Van Forest, magbi-bishop G7 siya, develop, tapos magkakasling. Pero dito, eto, nagpakawala kaagad ng brilliant shot, gustong-gusto ko 'to. Knight takes pawn sacrifice. Yan ang hindi napansin ni Van Forest, may ganyan na palang sakripisyo. Ano ang purpose niyan? O nag-A4 muna, okay, inatake muna ang queen, queen B4, knight D7. Ayun oh, di niya nabawian eh. O kasi kung kakainin po ito laman, pag kinain, bishop takes B5, ano ipangaharang muna sa check? Yan ang tanong. O halimbawa, iharang natin ang bishop, mag-C6 lang. Sasalubungin lang yan eh. Kahit anong ipangharang, C6. Tapos yung tipong pag umalis may C7, imagine, discovered check na madadali ang reyna sa D8. Pag umalis to, halimbawa, gumanon, pakita ko sa inyo may C7. Ayun no. Maku-queenless eh. Harang ang queen eh, di kain na rin, queenless. Ang ganda no, grabe ang paparating, grabe yung bulusok ng atake ni Wesley na knight takes B5.
Kaya dito napilitan na lang si Van Forest na mag knight FD7. Hindi niya inaccept yung sacrifice. Kinain, kain, umatras yung knight. Ayan, pero dito po, ayun oh, tingnan niyo yung evaluation bar. Pumabor pa kay Van Forest bandang huli. Pero ang atras dito, pinapaatras ng computer sa C3, hindi sa A3. Okay? O, pero sa A3 umatras si Wesley eh. Nag E5, okay, para pressure sa D4, may pressure din sa C5. Nag Queen D2. Kumbaga takbuhan na, pakabait na, unti-unti nang aatras para makaiwas sa mga atake. Eh nakalamang na ng isang pawn eh, takbuhan na. Nag Bishop G7, okay, para makapag-castling na rin. Bishop D3, o dahil lamang nga ng isang pawn, eh, may kasabihan tayo, daanin sa yaman. Palit-palit na. At nag-queen G5, ayun. Inatake naman ni Van Forest yung pawn G2, kinain ng bishop, kain din, at nag-F4, ayun, ang diskarte ni Wesley. Sinalubong ng atake ang queen at yung pawn sa G2 ay nadedepensahan ng reyna. Kinain, nag-castling lang, talaga, kargahan na ito. Matindi nakita ni Wesley. Oh, castling. Kinain, takes. Okay, kumbaga parang binalik ni Wesley yung isang pawn na lamang niya pero meron pa ring diferensya. Malaki pa rin ang diferensya pagdating sa pa-endgame na usapan dahil yung pawn sa F5 napakahina, babagsak talaga. Nag-castling and nag-knight C2 muna. Yun, di pa nga kinakain eh. Bakit? Eh wala rin namang magagawang paraan ang black para depensahan pa yung pawn sa F5 kaya mas inasikaso niya yung pag-develop ng worst placement ng knight niya na nasa gilid, nasa edge of the board, ilagay towards the center. Mas kapaki-pakinabang po yon. Okay? Eh, itong F5 eh, wala rin naman defense eh. Nag-rook E8, nag-bishop D2. Nakita nyo po, todo-todo ingat. Ano? Bakit? Tingnan nyo pag kinain yung libreng pawn sa F5, eh, nako, tamang duda si Wesley, baka mamaya bigla siyang sakripisyohan dyan. Ganon, yung tipong may ganon. Lalaglagan C5, may pin sa knight E3, yung tipong ganyan ba? Kaya bilang pag-iingat, nag-bishop D2 muna si Wesley at nag-rook E4, kontiryado ang pawn sa D4 at nag-bishop C3. Todo-todo kapit naman. Kasi kung kakainin po yung pawn sa F5 at babagsak lang din yung pawn sa D4, next na babagsak yung pawn sa C5. May diskarte si Van Forest, no? Kaya gusto muna ni Wesley i-maintain ang solid center niya. Nag-knight F8. Okay, magmamaneuver papunta sa E6. Kinain na yung pawn F5, knight E6, okay? Attacking the pawn D4, rook D1, no? To protect. At nag-A3. Talaga, wala na. Gulo-gulo na ito. Wasakan talaga gusto ni Van Forest. Nasa estilo niya. Takador yan eh. B4. Yan, B4 at para maging solid ano. Kasi po dito, mga kamatyas, kung kakainin ng kabayo yung sacrifice na yan, may knight takes D4. O kitang-kita sa evaluation bar, ano? Tagilid, ang puti. Wasak ang sentro. Next na babagsak dyan yung pawn C5. Nako, delikado. At kung pawn naman ang ipangka-capture, pangit pa rin kasi double pawn yan eh. Mahina pa rin yan. Weak pawn structure pagka ganyan. Okay? Kaya para manatiling solido, nag-pawn B4 na lang si Wesley. At nag-knight C7. Doon naman iikot sa B5 para ma-atake ang bishop at nandun pa rin naman ang target sa pawn D4. Nag-king F1. Okay, para walang rook E2 na paparating, no? Kasi baka mamaya i-control ng black ang second rank. Knight B5, atake sa bishop, nag-rook F3. Nag-decide na si Wesley, okay, sige, kainin mo na yan, strong ang knight mo eh. Ayun. Kasi napakalakas ang bishop, pag kinain, kain, may posibilidad pang bumagsak ang pawn sa A3 kung kakainin ang bishop. Pero nag-pawn F5 lang si Van Forest, pinapakain na naman. Pero syempre, hindi makaalis ang tore dahil dumidepensa at nag-rook D3. Dinipensahan pa ng isang tore para talagang babalikan yung pawn sa F5 na yan. Nag-pawn F4, yun, para protected ng tore. Nag-bishop D2, unti-unti lang, tiyaga-tiyaga. Talagang buti na lang, long game, ano? Kung rapid ito, naku, mahirap sanggahin yung mga bitaw ni Van Forest. Kung rapid lang ito, makaubos oras eh. Rook F8, okay. Extra support sa F4 para wag talagang bumagsak. At nag-G3 na. Inoferan na ng exchange. Pero kinagat yung pawn sa D4. Knight, okay. Knight takes A3. Knight takes, rook takes.
at nag-bishop E3. Okay, hamon sa bishop, tapos magpo-pawn D4. Yan ang binabalak ni Van Forest dito, no? Kinain lang ang bishop, kinain, exchange, at nag-rook B3 muna, no? Para to protect the B4 pawn. At nag-rook C4. Okay, mamaya ipo-pawn D4 kung maaatake na yung pawn sa, kung makakain na yung pawn sa E3. Hindi pa kasi makakain dyan kasi may bungi pa, no? Kakainin yung pawn sa B4, bubungian pa ng pawn eh. Nakipagsabayan na rin pala. And then rook E6, okay. So doon kinonvert ni Wesley. Kala ko kasi i-connect pa niya yung pass pawn niya na maipush-push eh. Rook A4, okay, atake sa pawn A2, ayun, ayun, tingnan nyo po ang evaluation bar. Ibig sabihin yung rook A4, bad move talaga. Dapat daw po, para ma-maintain lang na ganyan lang, slightly better lang, rook B2. Control the second rank para ma-hit yung pawn sa H2 at the same time, meron ding threat sa pawn A2. Ayun pala ang tama. Pero pag rook A4 kasi, kumbaga inatake yung pawn sa A2 pero kung hindi kakainin yung pawn C6, naghahangad dito si Van Forest na maka-atras siya rook A6 na masuportahan pa niya, mailigtas pa niya yung pawn sa C6 kaya siya gumanyan eh. Yan ang plano, no? Kinain, kain, at nag-rook H6, okay, atake sa pawn H7, depensa sa pawn H2, nag-king G7 at nag-rook H5, no, to attack the D5, pinush, niligtas, at nag-king E1 para ma-secure na itulak-tulak man yan, talagang yung king ay napakalapit na. Nag-rook C2, okay, pressure, H4, okay, inaayos naman dito ni Wesley na unti-unti niyang mailayo sa mga potential na mapitasan siya ng pawn. Nag-rook G2, atake sa G3, rook D5. Ayun, nakipagsabayan na. Kinain, kain din. So, wala nang pass pawn dito ang black. Klarong may lamang na pass pawn, ano, pero hindi pa rin garantisadong winning ang white. Kasi po, tingnan nyo, evaluation bar. Ibig sabihin, tabla-tabla lang din yan. Nag-rook C4, atake sa pawn. Nag-king D2. Ayun. Kumbaga, okay, sige. Kainin mo. Kainin daw. Kinain nga. Pero okay lang. Akala mo winning kagad ang white eh, no? Nag-king C3. Kumbaga parang kaya pinakain yun. Gusto lang mapaalis si Wesley na mabantayan yung pass pawn niya sa likod ng kanyang papromote na pass pawn. Nag-rook H1 para may check-check sa ilalim. King B4, rook C1, ayun. Ayun ang sinasabi ko po. Napakahalaga na talagang prepared tayo dapat sa rook and pawn ending knowledge application. Tingnan nyo ha. Blunder yung rook C1. Kitang-kita. Pag tira dyan, tingnan nyo evaluation bar. Konti na lang natira sa black. Puro puti na. Dapat daw po, no, para maisalba ito, king F7. Tapos pag nag C6, king E7. Kasi kung mag CC7 tapos gaganon, gaganyan, wala kakainin lang kain-kain may ganon eh. Pagka nag king B6, king C8, barado na. Tendency niyan, dito na lang pupunta ang puti para siya naman ang makaano dito. Hindi naman kasi tabla na yan pagka ganyan. Madepensahan man yan, lagay lang ang king dun sa dulo, pabalik-balik, tabla na yan. Okay? Pinakita ko lang po sa inyo, pinakita ko lang po. Pero dito, nag-rook C1, hindi nilapit yung king. Ayun. King B5, patay. May pawn C6 na paparating. Chumek pa. Wala na, nawala sa wisyo si Van Forest bigla dito. Dami niyang pinagagawa. Tinulungan lang makapwesto si Wesley. Tinulungan lang eh. Ayun ayun na Naku po. Parang grabe. Ayun, pag king E6 dito, may support yung tore. Parang grabe, no? Walang tinira halos si Van Forest and then followed with C6, C7. Ubos. Gumanon para may depensa. Tinan nyo kung mag-H5 gaganon lang yun. Ang lapit na. Di halimbawa pagpalagay na bumaba, ganon. Halimbawa, kasi kung gaganon, may rook H5, no? Mag king G6, wala pa rin po yan. Di pa rin makakaano yan king D6 lang eh. Ganon, wala. Dito ka nalang dumaan. Teka muna. Nga, dito nga. Nakabakod na kasi. Di makalapit yung king. Pagka gumanon, di atake na. Masyado nang malayo yung king, di na madidikitan yung pawn. Bush! Bumigay pa si Van Forest sa bandang huli. Tabla sana, king F7, king E7. Lapit lang yung king, tabla po. Pero grabe ha. 2700 na yan, no? Bumigay pa. Parang nalito siya sa bandang huli sa endgame, no? Rook and pawn.
Woo! Congrats kay Wesley, napakagandang break ito para maipanalo. Kasi defending champion siya sa torneyong ito last year, no? So, itong panalo na ito ay malaking senyales na nandun pa rin ang ating paniniwala na eh, baka siya pa rin ang mag-back-to-back champion. Sana, no? Eh, wala naman si Magnus eh. O, kapag nandyan si Magnus, medyo parang mabigat. Pag nandyan si Magnus, eh, buti wala ngayon. Nasa, ano ngayon eh, nasa esports World Chess Championship. So, tingnan natin. Babalita rin tayo doon. Okay, ito pong next na pag-aaralan natin. Matinding bakbakan ito. Pragnananda, Indian versus World Chess Championship Challenger na taga Uzbekistan, Sindarov. Pag-aralan natin. Bago natin pasadahan, palambing lang po, pa-subscribe naman, pa-click naman ang subscribe button at yung notification bell, ha? Maraming salamat po. Ang ginawa ni Prag nag D4, D5 naman si Sindarov, C4, E6, Knight C3, Bishop E7. Queen's Gambit declined. Ito po yung Bishop E7 variation, no? Kasi natural dito yung Knight F6 eh. Pero ang idea ng Bishop E7 kaya gumaganyan para makaiwas muna sa Bishop G5 variation. Kasi pag nagda-Knight F6, may kain o kaya Bishop G5. Ibig sabihin, iniiwasan ni Prag yun, iniiwasan ni Sindarov yun, kaya nag-Bishop E7 siya. Okay? Para walang pin. Kinain-kain, pero ang landing naman yan sa F4 naman. Ayan. Diyan naman lumalanding yan kung hindi kayang ipilit sa G5. So ano pa rin to? Sound theoretical opening pa rin to. E3 para i-develop naman ang light square bishop. Nag-bishop F5. Inunahan naman ni Sindarov yung pupwestuhan ng bishop sa D3. Diyan talaga ang himlayan yan eh. Yung pahingahan yan eh. Pero inunahan eh oh. H3 muna. Okay, ito medyo naibahan ako dito, no? Medyo parang bago sa akin yung H3. C6, G4. Talagang bago na. What a preparation by Prag. Ang tindi ng G4, oh. Bishop G6, H4. Woo! Grabe. Kumbaga sa Sicilian, Keres attack ito. Yung kingside attack agad. Grabe to O long game to ha. Face to face. Hindi naman rapid at blitz to, pero parang rapid at blitz variation, ano? Nag-H6 para kung mag-H5 man may tataguan kasi medyo salbahe yung H4. Mangungulong kagad ng kukulungin kagad yung bishop sa G6 eh. Nag-H5, bishop H7, bishop D3. Saka sinalubong, nag-knight BD7. Ayan, teka muna, may tanong ako dito mga kamatyas. Ewan ko kung tanong nyo rin, ano? Paano kung kainin to? Kain tapos may kain dito. Bibigay yung isang pawn. Ano ang gagawin dito? Knight GE2 lang. Sadyang pakain. Okay. Sadyang pakain kumbaga dito parang pabukas lang sa G file. Ito po yung next na target, no, yung plano. Magro-rook G1 na kapag yung knight umalis, may kain doon sa G7. May ganun palang diskarte. Pwede pala yun, natuto ko Kasi may pawn H5 na, hindi maka H5 para depensahan yung knight, ano. Okay mga kamatyas, okay, grabe. Kaya pala, nag-knight BD7 lang dito si Sindarov. Galing ano? Knight GE2. Talaga, pinapakain talaga Knight F8. Ayaw galawin yung pawn G4. Kinain na. Kain. At nag-queen C2. Okay? Pagka ganyan pong umangat na, preparing to castling queenside na yan. Knight E6 threat ang bishop. Iniwas muna, okay, with pressure sa G7. At dito po ang discarding bishop E5. Kumbaga, pinoprovoke or ini-invite pa ang black na tumira ng F6. Tapos saka aatras. Bakit pinapatira ng F6? Para ma-weak, humina yung light squares. Bubukas ayun kagaya yan, may mga check doon, 'di ba? Provoking to Nag-castling, di pinansin ni Sindarov, no? Stay solid siya. Nag-castling queenside din. A5. Ayan, naramdaman kasi ni Sindarov, okay, alam niya bobombahin na siya sa kingside Castling queenside, lagay lang ang Tory dyan. So, may nakikita tayong F4, G5 na pambobomba. Pero, nagparamdam na siya ng counterplay, nag-A5 na siya. Para makaporma pa man, o bago pumorma ang puti, mag-B5 na rin siya. Magpo-pawn storming na rin siya para mahati ang isip ni Prag at hindi siya makapag-concentrate sa kanyang binabalak na solid na pambobomba sa kingside. Nag-king B1 muna, okay, para tamang safety muna yung pwesto. Nag-rook E8. Okay, develop. At nag-knight G3. Pupunta ba sa F5? Okay. F6 na. Ayun na. Talagang binitawan na ni Sindarov. Bishop F4. Takes. Okay.
O double pawn pero medyo masama kasi yung pwesto ng knight ni Sindaro, parang wala nakadisporma talaga, eh. Oh, sala yung ano, yung paa, sala, eh, mahina. Bishop D6 inatake ang pawn sa F4 at nag-knight E2, okay, depensa. At nag-queen C7, dinoble ang atake sa F4 at nag-knight F5, ayan na. Ang lalalim ng bitaw ni Prag ngayon, ang lalalim. Lalim, oh, pinapakain na naman, di ko nga maabot, eh, kung ano ang laman, eh. Oh, di ko pa maabot, oh, 'pag kinain 'to, ano meron? Rook E6, ayun na naman, ba't na naman di kinain? O tingnan natin, ha, 'pag kinain ito, kain, Rook HE1. Naku po, sabay biglang po-position lang, 'no? Po-position lang. 'Pag kinain 'to, di puwede. Oh, obvious na obvious may knight takes. Kain sabay rook G1, maku-queenless, 'no? Imagine, 'pag kinain 'to may sacrifice doon, ay sorry. 'Pag kinain po ito may sacrifice doon. Kain sabay rook G1, okay? 'Yun ang plano, maku-queenless. Grabe, oh. Kung ako black diyan, kakainin ko na talaga yung pawn F4, eh. Oh, pero gumanon lang si Sindaro, 'di niya pinansin yung pawn F4. Kung sabagay nasa isip niya siguro, double pawn lang din naman 'yan. Anytime puwedeng kainin, and mas inintindi na lang niya yung pag-develop ng porma ng mga piyesa niya. Gusto niya mag-battery along the E file para ma-atake yung knight sa E2. Kinain na yung bishop, kain at nag-queen D2. Queen B4, hinamon po ng queen to queen. Kinain-kain at nag-knight G3. Okay, kumbaga dito ang usapan, endgame na. At knight sa knight, sino ang mas aktibo? Siyempre yung knight ni Prag kumpara sa knight na nasa edge, nasa gilid. Kailangan i-activate, ayun. Knight F8, kailangan ibalik yan sa track ng laban. Knight D7 para mabalik sa laban. Kasi wala, eh. Rook D3, ayun, nagbabalak po si Prag dito na mag-rook B3 para atakihin yung pawn B4. Rook E8, dito ilalagay yung knight, okay. Ayun, ito nababasa ko 'pag mga ganito, kita ko na, eh. Wag lang yung kagaya nung kanina na mga pakapakain, ang lalim nun. O ayan, oh, knight E6, 'no, gagamitin yung E6 square, nag-rook B3 na. Kinuntirya na kaagad ni Prag yung naligaw na pawn, overextended kung tawagin. Nag-rook A4, ayaw munang ibigay dito ni Sindarov. Okay, at the same time, nakakakita tayo ng patong sa A file. Dito naman ang focus to attack the A2. May ganyan. Knight F5 na. Rook E4. Okay, inatake yung pawn sa F4. At nag-rook E3, sinalubong. Nag-rook takes E3 na lang. Kinain. Nawala yung double pawn. Umayos pa yung pawn structure. Okay, tingnan nyo po, ha. Pag kinain kasi yung pawn sa F4, ang gagawin po ay F3, yun lang. Tingnan nyo po, mahahawla yung rook sa F4. Makukulong, oh, walang pupuntahan, oh. Tapos, nako, malaking kabawasan po yan dito sa king ng black. Pag rook E7 yan mamaya, nako, bagsakan yan. Bagsak ang pawn sa G7, samantalang ang rook sa F4, nakahawla, nakakulong. Parang walang silbi. Baka later on, ipangkain na lang ang torre sa kabayo, eh. Magkaroon lang ng silbi, eh. Kulong, oh. Grabe, no? Ang lalim talaga ng tira ni Prag. Ang lalim. Lalim. Kaya pala napakain na lang si Sindarov dito, walang nagawa. Kasi kung di naman po kakainin, si Prag naman ang kakain dyan. Imagine, kain-kain sabay rook E1, lipad naman yung pawn sa E4. Di ba? O kaya kinain na po, kain-kain, knight E6, at nag-knight D6. Ayun, nagsimula ng patakbuhin ang kabayo. Okay, threat ang B7, nag-rook A7. Depensa lang talaga. Rook E1, ano plano dito? Nagbabalak ba dito si Prag na babasag ng E4? Mukhang babasag, eh. King F8, ayan, naniguro na, no? Tamang duda, naniguro na siya. Na magkabukasan man ng E file, pag alis ng knight, walang rook E7. In-E4 pa rin ni Prag, oo nga. Alam niyo kung bakit in-E4, mga kamatyas, no? Imagine, bukas na yung E file. May rook dun, oh. Tingnan nyo, pag nakarating yung rook dun, matyas. Mate ang king ni Sindarov. Kaya malakas ang loob dito ni Prag na buksan ang E file para magkaroon talaga ng malakas na pressure, na threatening mate. Napa-rook A8 na lang dito si Sindarov, no, to cover the E8. Napaka-dangerous ang paparating talaga. Kinain ng pawn sa D5, okay, may discovered attack. Bumawi sa F4, kinain ng pawn C6, kain, at nag-king C2, ayan na.
Ito na po yung hiwaga ng mga gapang-gapang blues pagdating sa endgame. King C2, idea, ipopwesto po ang king sa B3 at tatimingan na makain ng buong buo ang pawn sa B4. Okay, hindi makain yung pawn sa A2 ha. May matchas doon. Mati yan. Nag G6. Okay, nag-decide si Sindarov na basagin yung pawn structure diyan sa kabila. Kinain, nag king G7 muna para yung king ang ipangkakain niya sa pawn G6. Nag rook E7, check kain, knight F5. Nako, salbahiski. Bakit? Rook G7 matchas ang plano. Mamatchasin. Nag rook G8. Ayan, may tanong ako dito. Tanong ko na naman ano. Bakit hindi ba pwedeng tumakbo ng king G5? Pag tsumik, obligado ihaharang. Bagsak ang ano, bagsak. Isang pyesa, bagsak. Woo! Grabe, mapapasipol ka talaga. Oo. Puwersado pala Rook G8 talaga, no? Rook G8 force move para walang matyas. Yun nga lang, napasive yung tore. Pangit. Rook C7, threat ang pawn C6 at may paparating na knight E7. Naku po, may double. Isang tira ka na lang. Ayun na naman tayo sa isang tira eh. Nag-king G5. Ayun. Kumounter naman si Sindarov to attack the pawn G4. Pero di pa rin makain yan. No? May kain dun. Double siya. Pagka kinain niya yan. Kinain lang po ang pawn C6. At nag-rook D8. Grabe. Walang magawa dito si ano. Walang magawa si Sindarov. Napaka-accurate ni Fred. Rook C5. Ayun na naman. No? Naku, sapul sa double B yan. Knight E6, tiniret muna yung tore bago papakawalan ito tiniret-threat muna. Rook B5, okay, threat na naman ng pawn B4, tapos may very dangerous. Aalisin lang yung knight, no? Magkakaroon ng check, napakadelikado niyan. Kinain na yung pawn sa G4, kinain yung pawn sa H6 with check, nag-king F3, kinain ang pawn sa B4, knight takes D4 check at nag-king C3, okay, nakadikit pa, check, and nag-king C4. At dito po, klarong-klarong lamang ng isang pawn si Prague. Pero syempre, hindi pa rin easy to convert. Kailangan pa rin talaga ng iba yung tiyaga, iba yung ingat at lalim. King E4. Ayan, para to centralize the king. At yung knight, hindi pa basta-basta makabalik sa strong square. No? Nasa gilid pa, medyo malayo-layo yung knight. Nag-rook B6, konteryado na naman yung isa pang weak pawn doon. Check muna. King B4 at nag-knight F4. Okay, idea, pag kinain yung pawn sa F6, kitang-kita po, may double. No? Dodobolin. Nag-King B3 muna. Okay, kumbaga parang islog-islog muna, sidestep muna. So ready to capture the pawn F6 na. Knight D5. Inatake, may depensa. Chumik at nag-King D3, nag-A3 muna. Para kung check doon, may tataguang safe muna. Check. Ayun, nagtago muna, no? At nag-rook B5. Grabing tiyagaan ito. Tiyagaan talagang labanan. Rook C6 para hindi muna makalapit yung king. At nag-rook A5. Ay, nako, salbahiski. May knight B4 check ko. Tatangayin yung tore, no? Yun, king B1. Kaya umiwas kasi may check eh. Nag-king E4. Check muna, gumanon, at bumalik, king E4, ayun, ginamit na po yung knight. Siyempre, kailangan pakawalan yon. Ang pangit, nakadisforma yung pwesto eh. Okay, nag-rook A7, tineret ang knight, knight D6 checking, E5, knight B5, okay, umatake sa tore. Nag-rook H7, para dito naman mga ngalikot ng mga check-check. Nag-rook C5, nako. Eto na balak, magna-knight C3, nakapin. Kailangan umiwas ang king dyan. Oo, napaiwas talaga. Oh. Chumek, gumanon, balik, check, ayun. Pinapaasa ni Prague eh. Sa pangatlong tira, binabago niya. Kasi kung pareho, threefold repetition, tabla. So, nag-knight D4 siya. Sa paniniwalang lamang siya ng isang pawn, ayaw niyang itabla talaga. Nag-rook H3, rook H3, gaganon. Check muna, king D6, knight B4, hinamo na ng knight to knight. At umayaw naman, nag-knight E3. Pero, okay, sa computer po, rook H1 check. Pag king A2 kainin na to. Drawish. You know, rook H1, king A2 kain. Drawish kasi may pawn F5 eh. Okay, tapos malayo pang ma-progress yung connected pass pawns. Pero ginawa, nag-knight E3.
check, gumanon, check, king d4, okay, threat, check ulit, gumanon, at nag-knight f2. Okay, grabe, nakakalito to. Dito ako bumibigay sa mga ganito eh. Rook f3, atake, depensa, knight e4, may atake. Nako, ito pa isa. May knight dito pa, double, naku po. In f5 pa rin, sinabay na. Knight d2 check, gumanon, o kasi nakadikit din naman. Yun, gumanon, okay. Kasi kung kakainin po ito, may kain lang doon. Okay, tabla-tabla pa rin eh. Rook d3, rook h3, king a2 para ito na po yung next, no? May mga ganun. Kaso may f4 naman eh. f4, b4 check, ayun, nakagalaw din yung pass pawn. Nakagalaw din yung pass pawn. Ito na yung iniintay ko paano ang timing na magamit yan eh. Hindi nga makaporma kasi grabe yung pangangalikot ni Sindarov eh. Accurate eh. Knight c4, okay, hamon ng knight to knight, umiwas. O kasi po wala na, pagka kinain-kain, a4, b5, mamarcha na talaga yan. Kaya nag-knight d5, a4, ayun na, nagamit na yung pass pawn. Okay, rook g5, threatening rook, or plano magro-rook g3, knight dito muna. Para may pangbara. Rook g3, knight f3, ayun, para may pangbara. Knight e3, okay, binalak yung depensa, pero kitang-kita po, hindi nagustuhan ng computer ang tira na yan. Dapat daw ang tira ay rook to g8. Ayun, para maliit lang ang lamang. Slightly better lang, no? Pero nag-knight e3, knight d4 checking d5, knight e2, threat ang pawn, threat ang tore, ayun. Sumabay pa rin. Kasi po dito, mga kamatyas, pag nag-ano kasi, check, ay, oo nga pala, check nga pala. Kala ko, iiwas lang tipong may kain doon, naka-check nga pala. Nako, hindi na nakita ni coach. Okay, nag-king e4, may counter dito, nag-rook to e8 muna. Okay, para may check doon sa dulo, no? Grabe, oh. Ay, hindi pa rin makaalis yung knight kasi naka-threat pa. Rook f3, knight c3 check, umiwas, nag-a5. Grabe, samantalang yung pass po ni Sindarov na babarahan ng tore, umabala pa yung tore. Nakaabala, no? Push a5, rook f1, push a6, rook a1, push b5. Naku po, napakalapit na. Nag f3, syempre kailangan makahabol. Chumek muna. Gumanon. Check. Ayun. Ayun. Okay, na-threat to. Teka muna mga kamatyas, ano? Why not king d3? Pagka gumanyan, magro-rook f4 pa rin. Rook f4 pa rin. Importante, mapigilan muna yung pag-progress ng pass pawn. Okay, samantalang uunti-untiin na niyang i-promote yung connected pass pawns naman, no? Gumanon, king c5. Pag kinain to, may f2. Okay, pero nag-rook f4. Tiniret lang yung ang mas pinansin yung pass pawn kasi magkukwin yan eh. Knight d5. Naku, may rook f5 yata. Todas. Ayun, natodasan. Todas. f2. Ay, grabe talaga. Dito mga kamatyas, grabe. May pang-puzzle na tira dito si Prag. Ang lupait, so. A7. Perfect shot. Hanep yan, oh. Kala ko kakainin na to or kakainin yung knight. Ito ang perfect shot na mag A7 muna. Dito po ang ginawa, nag-queen. Kinain at naparesign ang World Championship Challenger. Bakit po naparesign? Kasi obligado kakainin yung pawn kasi pag kinain ito, may queen. O di kakainin na yung pawn sa E7, di ba? Babalikan. May balik. Kukunin naman yung knight, di pagpalagay natin, depensahan. Teka muna. Okay. Ito ang tama. Knight takes D5. Kasi naisip ko, yan dapat ang lumabas na pagka kinain, kain, panalo na po ito. May ganun kasi, ganon. Panalo na to sa king and pawn ending. Ayun, ganon, tapos gaganon, dito pupunta, may ganon. Ito po ang pagpanalo niyan. Kaya naparesign na dito kasi dire-diretso na talaga yan. Hindi na mapipigilan. Kaya nag-resign. Okay po, pinakita ko lang sa inyo yung hahantungan. Kaya dito po ni-resign na. Alam nyo kung ito ipangkakain, blunder ang puti, kakainin lang. Pag kinain, hindi naman dito kakain, dito kakain sa pawn. Kapag knight na lang ang natira, tabla. Insufficient material to deliver checkmate. Hindi na makakamati ang tabla yan. Okay? Kaya ang tamang sequence, kainin muna ng kabayo.
Ngayon, pag kinain yung pawn sa B5, may check. Ayun, no? Hagip yung tore, kain-kain, o di may tore, kaya nang matyasin yan. Hanep talaga, no? Kailangan maingat din talaga tayo sa mga sequence, mga kamatyas eh. Ang ganda ng very instructive, napakalalim ng mga bitaw dito. What a great nerve control ang in-apply dito ni Prag. Grabe, kung ako sa side ni Prag baka bumigay pa ako sa mga ginagawa ni Sindarov, na antitindi ng mga bitaw ano, yung mga kalikot ano. Pero grabe si Prag, talagang nakontrol niya, naingatan niya yung posisyon na maitawid ng paunti-unti hanggang sa ma-convert niya. Bravo! What a control nerve game by Pragnananda. Ang makakalaban ni Sindarov sa World Championship yung ka-teammate niya na si Gukesh, currently world champion 'no, taga-India. Pero ang mukhang dapat kabangga ni Sindarov itong si Pragnananda. Nagkaroon ng idea dito si Gukesh kung paano tatalunin si Sindarov sa long game. Sigurado 'yun. Ganun pala ang kahinaan mo pa. Ayan makakapulot 'yan kay Prag, eh. Okey, ito po ang kanilang standing so far after round number 2. Eto po, ayan. So nangunguna si Fabiano Caruana, Wesley So, MVL, Levon Aronian and Pragnananda, no? Tied pa sila with 1.5 points. Anish Giri 1 point and Vincent Kamer, Samsevian, Sindarov 0.5 at Jordan Van Forest wala pang panalo. Dalawang itlog pa, kasling king side na siya. Pag naisahan pa siya, kasling queen side na siya. 3-0. At ang round number 3 na magtatapat mamaya, Sindaro versus MVL, Samsevian versus Giri, Fabiano Caruana versus Wesley So. Nako, mabigat ang kalaban. World number 2. Mabigat sa long game si Pabi. Puti pa si Pabi. Sana kahit worst comes worst, tablaman lang. Score pa rin yun. Vincent Kamer versus Pragnananda and Van Forest, Levon Aronian. Okay, so yan po ang mga ganap dito na maiinit na bakbakan sa ongoing Grand Chess Tour Singfield Cup na napakalaki ng papremyo. Big time. Grabe. Sana all may sponsor na ganyang ka-big time. Sana all! Maraming salamat po mga kamatyas at magkita-kita naman tayo sa paparating na round number 3. I-analyze po natin. Kung meron kayong gustong mga ipa-analyze, lapag nyo lang po sa comment section below. Maraming salamat. Hanggang sa muli.